Nagiging masungit ang lagay ng panahon sa mga nagdaang mga araw dahil sa bagyo na nararanasan ng ating bansa. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking channel sa walang sawang suporta. Daghang salamat at mabuhay po kayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Dahil malamig ang panahon ay nakababa ang mga panangga sa hangin sa buong magdamag, at nakasindi ang ilaw para magbigay init sa loob ng kulungan upang maiiwasan ang pagkakasakit o pagtatae ng mga piglets. Today's video ay talakayin naman natin kung ano ang mga dahilan at paano natin maiiwasan ang pagtatae ng mga alagang biik. Ito ang bibigyan natin ng pansin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Kaya panoorin hanggang dulo upang makakuha ng mga simpleng kaalaman. Ano ba ang piglet scoring? O bakit nagtatae ang mga biik sa mga unang araw ng ipinanganak? Pasintabi lang po sa mga maseselan, ang pagtatae o scores, ay isang pangkaraniwang isyu sa mga batang baboy, kadalasang nagsisimula sa loob ng unang ilang araw ng buhay at posibleng mauwi sa pag-aalis ng tubig, panghihina, at maging kamatayan kung hindi ginagamot. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbawas ng matubig o malambot na dumi, kadalasang may mabahong amoy, at maaaring sanhi ng iba't ibang dahilan kabilang ang bacterial at viral infection, pati na rin ang mga isyu sa kapaligiran at nutrisyon. Sa makatuwid, ang mga pangunahing dahilan na nagdudulot ng pagtatae ay ang mga sumusunod: bacteria and viral infection, isyu sa kapaligiran, at ang nutrisyon. Isa-isahin natin ang mga nabanggit na mga sanhi ng pagtatae. Ang mga infectious agents o mga bacteria o viruses ay ang mga sumusunod. Ito ang mga bacteria at viruses na umaatake sa mga piglet sa mga unang araw ng kanilang buhay, na sanhi ng diarrhea at dehydration. Hindi ko na po maisa-isa ang mga ito dahil napaka-scientific na. Ibinabahagi ko lang ang mga bacteria o virus ng sanhi ng scoring. Kung nais na mas maunawaan pa ang patungkol dito ay personal na pananaliksik ang kailangan at may mga online sites naman na mapagkukunan ng mga impormasyon. Dumako naman tayo sa environmental factors o issue sa kapaligiran, kasama na po dito ang poor hygiene o kalinisan na isa sa contributing factor ng pagtatae, at ang pagbabago ng temperatura ng panahon. Kapag masyadong malamig ang panahon ay nagdudulot din ng pagtatae sa mga alaga. Dito po ang madalas natin napapabayaan ang kapabayaan sa kalinisan at sobrang lamig sa loob ng kulungan. Ang isyu naman sa nutrisyon ay kabilang ang hindi sapat ang nakuha nilang colostrum na gatas mula sa inahin sa unang araw nang sila ay isilang, dahil dito nila nakukuha ang mga antibodies na labanan ang mga bakterya. Kaya mahalaga na makakuha agad sila ng napakasustansyang gatas na ito sa loob ng 24 na oras pagkaanak. Ang sunod ay ang biglaang pagpapalit ng pagkain dahil hindi pa sanay sa bagong klase ng feeds, hindi agad natutunawan ang mga alaga. May mga pamamaraan naman upang hindi manibago agad ang mga biik sa bagong pagkain at ibigay ng dahan-dahan hanggang sa masanay. Kailangan din nila na matutong uminom ng tubig para madaling ma-digest ang pagkain. Ano naman ang mga palatandaan na may pagtatae ang mga alaga bukod sa basa at mabahong dumi? At ito ang mga sumusunod. Ang mga sumusunod ay kung paano natin gamutin at maiiwasan ang ganitong kondisyon. Ang early intervention ay mahalaga upang maiiwasan ang severe dehydration at mortality. Ang pagbibigay na angkop ng mga antibiotics kung may suspetsa ng mga bacterial infections. Ang pag-supplement ng electrolytes para labanan ang dehydration. Panatilihing malinis at tuyo ang loob ng kulungan upang hindi kakalat ang infection.
Siguraduhin nakakuha ng sapat na colostrum ng inahin sa unang araw pagkapanganak upang makakuha ng immunity laban sa mga sakit. Pag-control sa mga langaw, daga at iba pang mga peste upang maiiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Pagbibigay na angkop at sapat na dami ng feeds at marami pang iba. Karamihan sa ating mga backyard raisers ay gawa lamang sa mga simpleng materyales ang mga kulungan, kung saan ay gawa sa mga light materials, semento ang sahig at iba pa, dahil may kaukulang budget ang kailangan kung magpapagawa ng mga elevated na kulungan para madali ang management at makontrol ang sobrang lamig. Gayunpaman kailangan ay mapanatili pa rin ang kalinisan. Naglalagay na lang ng mga sapin sa sahig, mga panangga sa malamig na hangin, pailaw para mapanatili ang tamang temperatura sa loob ng kulungan at marami pang iba para hindi magkasakit ang mga alaga. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.